Ang lahat ay may dahilan. Nagaya po ni Idol Robin Padilla, ito na naman, magagalit na naman ho sila. No? Para sa akin, isa po ito sa mga dahilan kung bakit nandiyan si Rodrigo Rua Duterte sa Dahig, Netherlands. Ano bang dahilan? Tingnan mo. Pakinggan mo si Idol Robin. Pakinggan nyo po. Marami na namang magagalito dito. Sabi nga, lahat ay may dahilan. Bakit nandyan si Tatay Digong sa Netherlands? Isa pa ito. Ngayon po, babalik na kayo sa Pilipinas pero hindi nyo nadalaw si former President Duterte. Pero kung may pagkakataon po kayo makausap siya, ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya? Number one, bayani ka, boss. Yun na, ako, nirehearsal ko na yun eh. Pagka binigyan ako ng pagkakataon, sasaludo ka agad ako kay Mayor. Boss, siya ka ng bayani. Yun ang unang-una kong sasabihin sa kanya, tapos yayakapin ko siya. Hindi kita iiwan, boss. Kahit saan makarating, hindi kita iiwan. Boss, isa kang bayani. Nagagalit na naman ang mga bagag sa atin ito. Pagiging bayani ni Tatay Digong. Ang pagtraidor kay Tatay Digong, parihong-pariho sa pagtraidor kay Juan Luna, kay Andres Bonifacio, na naging bayani at ipinaglalaban ang ating bansa at mga Filipino. Nasabi ni Juan Luna, mas madaling kalaban ang mga banyaga kaysa kapwa na traidor. Guys, bayani na ho talaga si Tatay Digong kahit anong mangyari. Kahit sabihin po ninyo, marami pong mga bubunistang, tanganistang mga diktos binidiktos sa social media na pag-uwi daw ni Tatay Digong, nakalagay na daw sa garapon. It doesn't matter eh, para sa akin. Kahit anong mangyayari kay Tatay Digong, makauwi man ng buhay, or nakagarapon na sa bansang ito, tama ka, Idol Robin Padilla, isa kang bayani. Bayani na ho si Tatay Digong sa maraming Pilipino na talagang tumatatak na sa isipan natin na si Rodrigo Rua Duterte ay isang bayani na pinagkanulo ng kapwa Pilipino na ipinaglalaban ni Duterte ang bansang Pilipinas. Bayani. Bayaning bayani. Yung ibang mga bayani sa ating bansa, di man nating kilalang mga bayani, walang nakakilala doon sa iba eh. Pero ito yung bagong henerasyon. Meron tayong isang bayani na trinaydor ng kapwa Pilipino. Diba? This is one of the reason kung bakit nandyan si Tatay Digong sa Dahig. Ipinaglalaban niya tayong mga Filipino. Bakit nandyan si Tatay Digong? Because of war on drugs. Ano yung paratang dyan kay Tatay Digong? Ginorgor yung mga adik. Ginorgor yung mga kriminal. Sino ba dapat ang gurgurin? Mga adik, mga kriminal, o kayo, tayo mga inosente? Puta dyan pa lang, isang kabayanihan yan. Binigyan tayo ng mga tulay. Binigyan tayo ng mga kalsada. Yung mga bangkita noon na pagmamayari ng mga kriminal, mga durugista, pagdating ni Tatay Digong, binawi, ibinigay sa mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino. Kabayanihan. Paglaban sa mga komunista, di ba kabayanihan? Only Duterte lang nakagawa. Ngayon, under Marcos admin, awards, nagsibalikan na naman yung mga bangag. Mga komunista, mga sikat, yung iba nasa kongreso pa. Ito yung Pilipinas. Kasi nga, ang presidente ngiwik. Walang
Angas. Meron, ungas. Hindi man nagalit sa kriminal. Mga durugista, sabihin lang eh. Kayong mga durugista, tuloy lang kayo. Basta tuloy lang din kami. Hanggang mabangag. Ano lang talaga disiplina. Wala nang disiplina mga Pilipino ngayon. Sa panahon ni Tatay Digong, ang disiplina lampas-lampas. Pero tama ka, Idol Robin Padilla. Si Tatay Digong ay magiging bayani at bayani na ho yan sa maraming Pilipino kahit anong mangyayari. Kahit Tatay Digong makauwi man ng buhay o nakagarapon. Ang totoo niyan, bayani ho si Tatay Digong at ito po ang magiging talambuhay ni Tatay Digong. Sabi ni Vice Presidente Sara, maaring hindi na makabalik si PRRD at tanggap naman niya ang kapalarang yan. Pero ano ang kasunod? Ang kanyang pangalan ay mauukit sa kasaysayan bilang isang pinunong pinagkanulo ng bansang minsan niyang pinagsilbihan. Ang pangalang Duterte ay mauukit sa mga kalsada, statwang bato sa bawat gusali. Sa tingin ng kanyang mga kaaway, ang kanyang huling hininga ay tagumpay nila. Sa hinaharap maraming gaya niya ang mauupo sa gobyerno. Kahit patayin nila ang isang Rodrigo Duterte, ang kanyang legasiya ay mabubuhay sa bawat anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ang kanyang pangalan ay magmimistulang bangungot sa lahat ng tumraydor sa kanya. Si PRRD ay mag-8 anyos na ngayon. Nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay. Nako, yan ang tatatak sa maraming Pilipino. At hanggang ngayon, ipinaglalaban pa rin tayo ni Tatay Digong. At huli niyang ipinaglalaban para sa atin na ikinakatakot ng gobyernong ngagba na sila ay dumaos-os at bumagsak agad. Iyong isiniwalat ni Tatay Digong, Kung Ungab at Atty. Vic Rodriguez patungkol sa BICAM na puro blanco. Ba't kayo nagagalit kay Tatay Digong? Tinulungan tayo eh. Dapat nga ho, nakarelax na lang si Tatay Digong. Matanda na ho eh. Hindi na dapat nakikialam. Pero hindi ho talaga ho po pwede eh. Pag ikaw ay ipinanganak na public servant, nimal, mamamatay ka ring public servant. Ito yung isa sa mga bumulagta sa gobyernong Marcos, yung General Appropriation Act na questionable na nasa korte na unang binira ni Tatay Digong na puro blanco yung BICAM. Gulat sila dun eh. Pag ng January, gumawa ng paraan. Ito isa sa mga dahilan kung bakit nandyan sa dahig Netherlands si Tatay Digong.